Ang totoo niyan, lumayas talaga si Pay nung wala kaming kaalam-alam. Sabi nga ni Tony, huwag na tayo magsalita dyan. Kaya natin siya umalis para malaya na siya, para wala ng stress. Pero ako siya din ng ate. Gusto ko rin mag-explain sa inyo na syempre nanonood din kayo sa amin ng 1 taon na. Ang huling usap kasi namin ni Pay, pinagsabihan ko siya. Sinabi ko lang naman sa kanya na kukunin lang ni ate yung phone mo ng 10 p.m. ha. Kasi lagi na siya puyat. Pagkagising naman siya, lagi siyang lutang. Tapos hindi mo siya makausap ng maayos. Tapos kapag gising pa siya, lagi niyang kausap si Diana. Alam niyo naman, diba yung oras nila magkaiba? Kasi nga nasa Amerika si Diana. So parang halos lahat na ng oras na napupunta sa pagkausap niya kay Diana. Gusto ko lang naman siya maging healthy, maayos sa tulog niya. Hindi to yung first time na ginawa sa akin pa ito eh. Dati nung 13 years old pa lang siya, pinalisan namin siya ni Ate Marie ng cellphone. Kasi nga, gusto niya makipagtanan noon sa 14 years old din. Siyempre ako bilang tumatay magulang sa kapatid ko. Kahit bata din ako that time, gusto ko lang naman siyang bigyan ng limit. Pero ginawa niya sa akin nung tinawagan niya yung nanay namin na nag-a-addict nun para magpasundo siya. Kahit alam niyang lahat ng kaya ko ginawa ko nun, maitakas ko lang siya sa sitwasyon namin dati. Buong buhay namin, parang wala naman ako ibang ginawang masama. Masakit sa akin kasi lahat sinugal ko, lahat ginibap ko para sa kanya. Lahat ng pagpuputa ko, ang ina, kung kani-kanino ako nagpagamit, kung ano-anong lahi na, wala na akong pangilam. Para na makapag-aral siya, hindi siya matulad sa akin. Siya yung tinuring kong unang anak ko eh. Pangarap ko para sa sarili ko, ginibap ko para sa kanya, para siya yung maging maayos, para hindi niya pagdaanan yung pait ng mundo. Alam niya yan, na lahat ng pinagpaguran ko sa kanya napunta, lahat ng pera na pupunta sa gamit sa bahay, pagpapaaral niya, renta ng bahay, pagkain, kuryente, tubig, lahat. Alam niyang ako yun. Alam niyang lahat yun pinaghirapan ko para lang maging maayos siya. Kasi alam niyang mahal ko siya eh. Cellphone na gusto mo, make-up, lahat ng gusto niya, sinusunod ko naman. Ang hirap kasi yung, hindi naman kasi naranasan niya pa yung magtrabaho sa buong buhay niya. Dumating yung time na mag-18 na siya. Sabi ko kasi sa kanya na, Paye, hindi ko na kaya magpadala kasi nga malaki ka na, 18 ka na, baka naman kaya mo nang magtrabaho, baka kaya mo na yung sarili mo kasi nung time na yun, may anak na rin ako. Baka hindi ko rin kayanin kasi nung time din na yun, nakariyam pa si Harvey, so sobrang sabay-sabay na. Nawala na yung lola namin, nawala na yung nanay namin. So, sunod-sunod sa akin. Tsaka gusto ko lang naman siya matuto. Pero sinabi niya sa akin na, ate, hindi ko kaya. Kaya, ang nangyari nun? Sige, tinanggap namin siya dito sa Toro family. Kahit na ang dami niyang ginago dito before, pinatawad namin siya. Tinanggap siya ni Tony kasi naawa kami sa kanya. Kasi nga yung mga binigay kong punan sa kanya dati para bumelo siya makapagpanimula ng negosyo, napunta rin sa wala. Tapos nung nandito na siya, nung nag-reality show na kami. Ang sakit na kasi, alam mo yung konting kibot na hindi papabor sa kanya yung sitwasyon. Gusto niya laging umalis.